Kumusta? Mga kasaliksik, maraming mga nilalang sa mundo natin ang hindi ka panipaniwala sa kanilang laki at lakas. Mga hayop na tila lumabas mula sa isang kwentong pantasya o horror movie. Kaya mula sa higanting lobo ng hilaga na naglalakad sa nagyayelong kagubatan hanggang sa hari ng mga higanting pusa na kayang higitan ng kahit anong leon sa laki. Pag-usapan natin ang 10 pinakakamangha-manghang higanting hayop sa mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Higanting lobo ng hilaga. Isipin mong naglalakad ka sa isang malawak at maniyebeng kagubatan. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng malalaking paa na dumadagundong sa lupa. Sa gitna ng puting kapaligiran, isang anino ang unti-unting lumilitaw. Ang Mackenzie Valley Wolf, ang pinakamalaking lobo sa buong mundo. Hindi ito basta-bastang lobo na karaniwang nakikita mo sa mga pelikula. Ang halimaw na ito ay maaaring umabot ng 6 na talampakan ang haba at tumimbang ng mahigit 145 libra. May makapal itong balahibo na nagtatago ng malahalimaw na pangangatawan, kaya hindi mo gugustuhing makita ito ng harapan kung wala kang dalang proteksyon. Pero teka, huwag mo muna siyang husgahan bilang isang malamig na mamamatay hayop. Sa kabila ng nakakatakot na itsura nito, ang Mackenzie Valley Wolf ay isang napakaloyal na hayop pagdating sa kanyang pamilya, ang kanyang pangkat. Isa itong matalinong nilalang na marunong makipagtulungan para sa pangangaso ng malalaking hayop tulad ng caribou at moose. Hindi rin ito basta umaatake kung hindi kinakailangan, pero isipin mo na lang kung ikaw ay nasa gitna ng kagubatan at biglang maririnig mo ang nakaninindig balahibong alulong nito. Tatakbo ka ba o mananatili sa kinatatayuan mo? Umaasang hindi ka nito pinag-iinteresan. Number 9. Halimaw na pitbull. Handa ka na bang makilala ang pinakamatinding pitbull sa mundo? Hindi ito ordinaryong alagang aso na may cute na muka at mahilig sa belly rubs. Ang halimaw na ito ay kilala bilang Hulk, ang pinakamalaking pitbull na naitala. Hawakan mo ng mahigpit ang upuan mo dahil ang timbang niya ay halos 174 na libra. Mas mabigat pa ito sa karamihan ng mga tao. Isipin mo ang isang bundok ng kalamnan na kayang itumba ang kahit sinong masyadong malapit sa kanya. Pero teka, hindi lang ito isang powerhouse ng brute strength. Isa rin siyang napakalambing na alaga sa kanyang pamilya. Oo, tama ang narinig mo. Sa kabila ng kanyang higanting laki at matigas na tindig, si Hulk ay isang mabuting bantay at matapat na alaga. Ang nakakagulat, pinapayagan niya ang isang 4 na taong gulang na bata na sakyan siya na parang kabayo. Kung hindi ito nakakabilib, ewan ko na lang. At hindi lang iyon, may mga anak siyang sinanay para maging elite guard dogs na ibinebenta sa halagang halos $100,000 bawat isa. Ang tanong ngayon, kaya mo bang humarap kay Hulk nang hindi natatakot? O tatakbo ka na lang palayo bago mo pa siya makitang tumakbo papunta sa'yo? Number 8. Halimaw na bayawak ng tubig. Isipin mong lumalangoy ka sa isang ilog sa Cambodia, hinahayaan mong dumaloy ang malamig na tubig sa iyong balat. Pero sandali, may kakaibang anino sa ilalim ng tubig. Isang anino na kasing laki ng isang dining table. Bigla kang napahinto nang makita mo ang isang dambuhalang freshwater stingray, isa sa pinakamalalaking isda sa mundo. Ang halimaw na ito ay may timbang na 330 kilo at may haba na higit sa 12 talampakan kasama ang buntot. Ang nakakatakot, may dala itong matalim at nakakalasong tinik na kayang tumagos sa kahit anong balat o laman. Pero kahit mukhang halimaw sa laki at hugis,
Hindi naman ito agresibong hayop. Ang mga freshwater stingrays ay mas gustong manatili sa mapayapang ilalim ng ilog. Nagtatago sa putik habang naghahanap ng pagkain. Pero isipin mo na lang, paano kung isang araw habang nakatayo ka sa pampang, biglang may lumutang na dambuhalang stingray sa harap mo? Maliligo ka pa ba sa ilog o maghahanap ka na lang ng ibang lugar na hindi mo kailangang makipagtaguan sa isang dambuhalang nilalang sa tubig? Number 7, dambuhalang paniki ng Pilipinas. Madilim ang gabi, ang hangin ay malamig at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kakahuyan. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang may isang anino na dumaan sa ibabaw mo. Isang nilalang na may pakpak na anim na talampakan ang lapad. Baka isipin mong isang diablo o isang halimaw ito mula sa mga alamat. Pero hindi. Ipinapakilala ko sa iyo ang Philippine Flying Fox, ang pinakamalaking paniki sa buong mundo. Hindi tulad ng mga paniking nakikita mo sa mga abandonadong gusali. Ang halimaw na ito ay kasing laki ng isang maliit na aso at may bigat na 2 libra. Ngunit huwag kang matakot dahil kahit na mukhang nakakatakot ang Philippine Flying Fox, isa itong mahinahong nilalang na kumakain lamang ng prutas, lalo na ang matatamis na igos. Sa katunayan, mahalaga ito sa ating ekosistema dahil tumutulong ito sa pagpapalaganap ng buto ng mga puno sa kagubatan. Pero paano kung isang gabi habang naglalakad ka sa isang masukal na gubat, biglang bumaba mula sa puno ang isang dambuhalang paniki at tumitig sa iyo gamit ang malalaki nitong mata? Tatakbo ka ba? O pipikit ka na lang at magdadasal na hindi ka nito gustong gawing hapunan? Number 6, kakaibang halimaw ng dagat. Isipin mo nga naglalangoy ka sa malalim na karagatan, hinihigop ng alon ang bawat tunog at lumulutang ka sa tahimik na asul na kailaliman. Pero sandali, may lumalapit. Isang dambuhalang anino, malapad at tila walang buntot. Ipinapakilala ko sa iyo ang mola-mola o mas kilala bilang sunfish, ang pinakamabigat na isdang may buto sa buong mundo. Huwag mong lokohin ang itsura nitong parang putol na isda dahil ang halimaw na ito ay maaaring tumimbang ng 1,000 kilo, kasing bigat ng isang maliit na kotse. Pero hindi tulad ng mga pating o balyena, ang sunfish ay tila isang higanting baby na walang pakialam sa mundo. Madalas itong lumulutang sa ibabaw ng tubig, tila nagpapaaraw habang nililinis ito ng maliliit na isda mula sa mga parasitong nakakapit sa kanyang katawan. Nakakatawa, pero ang mola-mola ay may kakaibang gawi. Mahilig itong tumalon mula sa tubig. Isipin mo na lang, naglalayag ka sa dagat at biglang may isang dambuhalang isda na lumipad sa ere at bumagsak sa tubig na parang isang sumabog na balyena. Tatakbo ka ba papalayo o sisid pa ng mas malalim para mas makita ito? Number 5, ang halimaw na gulayat. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot na gagamba sa buong mundo? Isipin mong nasa isang madilim na gubat ka sa South America at biglang may gumagapang sa iyong balikat. Isang nilalang na kasing laki ng isang dinner plate. Kilalanin mo ang Goliath bird eater, ang pinakamalaking gagamba sa mundo na may bigat na 6 na onsa at may haba ng katawan na halos 5 pulgada. At ang pinaka nakakakilabot, ang leg span nito ay isang talampakan. Mas malaki pa sa mukha mo. Pero huwag kang masyadong matakot o baka mas lalong kabahan ka. Dahil kahit na tinatawag itong bird eater, bihira itong kumain ng ibon. Sa halip, madalas itong lumalapa ng malalaking insekto, palaka at kahit malilit na ahas. Ang pinaka nakakapanindig balahibo, kapag nakaramdam ito ng panganib,
Kinikiskis nito ang kanyang mga balahibo para makagawa ng nakakairitang alikabok na kayang bumulag at magdulot ng matinding pangangati sa balat ng sino mang tatangkang humuli dito. Kaya kung sakali mang makaharap mo ang isang Goliath bird eater sa gubat, magpapakapal ka ba ng loob para pagmasdan ito ng malapitan? O tatakbo ka na lang habang may oras pa? Number 4. Ang halimaw na tipaklong ng dagat. Isipin mong naglalakad ka sa isang isla sa Indian Ocean. Naamoy mo ang maalat na simoy ng dagat at napansin mong may isang bagay na gumagalaw sa tabi ng isang puno. Hindi ito isang daga, hindi rin ito isang alimango. Ito ay isang coconut crab, ang pinakamalaking land crab sa buong mundo. Kung sa tingin mo'y maliit lang ito, tulad ng karaniwang alimango, nagkakamali ka. Ang halimaw na ito ay maaaring umabot ng 6 na kilo at may sukat na halos 2 talampakan ang haba. Pero ang pinaka nakakagimbal, kaya nitong basagin ng niyog, gamit lamang ang napakalakas nitong sipit. Pero hindi lang iyon. Ang coconut crab ay may kakayahang umakyat sa mga puno na parang isang dambuhalang tipaklong. Kaya huwag kang magtaka kung bigla mo itong makitang nakabitin sa isang sanga habang nakatitig sa'yo. Kung sakali mang madikit ka sa isa nito, ingat ka. Ang hawak ng sipit nito ay napakalakas at minsan hindi ito bumibitaw kahit patay na. Isipin mo na lang, nagkakamping ka sa isang isla at habang natutulog ka sa ilalim ng puno, biglang may bumagsak sa harapan mo. Isang higanting alimango na tila isang prehistoric monster. Tatakbo ka ba o susubukan mong alamin kung kaya mong makipagpalakasan sa kanya? Number 3, ang higanting ahas ng Indonesia. Isipin mo na lang na naglalakad ka sa isang masukal na gubat sa Indonesia. Naririnig mo ang pagkaluskos ng mga dahon at biglang may napansin kang mahabang anino na gumagalaw sa tabi ng ilog. Hindi ito isang ordinaryong sawa. Ito ay isang dambuhalang higanting ahas na maaaring isang Burmese python, isang green tree python o mas nakakatakot pa, isang king cobra. Ang haba nito maaaring lumampas ng 16 na talampakan, pero ang pinaka nakakakilabot, hindi mo sigurado kung ito ba ay makamandag o isa sa mga nagkukubli sa dilim bago umatake. Kung ito nga ay isang Burmese python, huwag mong asahang tatakbo ito palayo. Sa halip, may posibilidad itong dahan-dahang gumapapang papalapit sa iyo. Sinusukat kung kakasya ka sa kanyang tiyan. At kung isa itong king cobra, mas lalong delikado dahil ito ang pinakamahabang makamandag na ahas sa buong mundo. Sa isang kagat lang, ang kamandag nito ay maaaring magpatigil ng paghinga ng isang tao sa loob lamang ng ilang minuto. Kung sakali mang makaharap mo ang halimaw na ito sa gubat, tatayo ka ba ng matikas at susubukang manatiling kalmado o tatakbo ka na lang habang hinihiling na hindi nito nararamdaman ang iyong takot? Number 2. Ang higanting kabayong mandirigma. Isipin mong nasa isang kabukiran ka, nakatayo sa tabi ng isang ordinaryong kabayo. Pero sa di kalayuan, isang anino ang lumalapit. Mas mataas, mas matipuno, at mas kahanga-hanga. Hindi ito isang ordinaryong kabayo, kundi si Big Jake, ang pinakamataas na kabayo sa mundo. Hindi mo kakailanganing yumuko para tapikin ang kanyang likuran dahil siya ay may taas na 6 na talampakan at 9 na pulgada. Ibig sabihin, mas matangkad pa siya sa karamihan ng mga tao. At ang timbang niya, halos 1,100 kilo, mas mabigat pa sa isang maliit na sasakyan. Pero sa kabila ng kanyang dambuhalang pangangatawan, si Big Jake ay isang maamong higante. Hindi siya isang war horse na handang makipaglaban sa labanan, kundi
isang kabayong mahilig sa atensyon at pagmamahal mula sa kanyang tagapag-alaga. Kahit anong laki niya, hindi mo kailangang matakot dahil isa siyang mabait na at mapaglarong nilalang. Pero isipin mo na lang, paano kung isang araw habang nasa gitna ka ng isang kabukiran, may lumapit sa iyong isang kabayong kasing laki ng isang elepante? Matutulala ka ba sa gulat o lalapitan mo siya para subukang sumakay sa kanya? Number 1. Hari ng mga higanting pusa. Ano ang mangyayari kung ang isang leon at isang tigre ay nagdesisyong magkaanak? Ang sagot, isang halimaw na pusa na hindi mo gustong makaharap sa ligaw. Ipinapakilala ko sa iyo si Hercules, ang pinakamalaking liger sa buong mundo. Sa haba na 11 talampakan at timbang na 400 kilo, para ka nang tumitingala sa isang buhay na prehistoric beast. Ang katawan niya ay mas malapad kaysa sa isang tigre, pero mas mahaba kaysa sa isang leon. Isang halimaw na kombinasyon ng dalawang pinakamalakas na pusa sa mundo. Ngunit huwag mong isipin na siya ay isang mabangis na halimaw na gustong lumapa ng tao. Sa kabila ng kanyang nakakabighaning laki, si Hercules ay isang mapagmahal na pusa na mahal ang kanyang mga tagapag-alaga. Araw-araw kumakain siya ng 13 kilo ng karne. Isang ganap na handaan kung tutuusin. Pero isipin mo na lang, paano kung isang araw habang naglalakad ka sa isang zoo, biglang lumapit sa iyo ang isang pusa na halos doble ng laki ng isang leon? Matutuwa ka bang makita ang isang pambihirang nilalang? O tatakbo ka palayo habang iniisip kung paano ito naging ganito kalaki?